NBI-rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa Magandang araw! Sinunod na nga ni Annalyn ng payo ni Rega na lubos-lubusin na daw ang oras habang hindi pa daw kinakasal itong si Lynette kay Dr. Carlos, kaya't kailangan nga daw gumawa sila ng mas marami pang memories kasama ang kanyang nanay at tatay. Kaya't itong si Annalyn ay agad ngang pinapunta niya ang kanyang nanay sa park. Siyempre itong si Lynette ay gusto ngang malaman kung saan agad itong si Annalyn dahil siya na nga daw mismo ang pupunta dito. Kaso nga lang itong si Lynette sa sobrang abala sa pagkikipag-usap sa telepono ay hindi niya napansin na meron palang nagbabike na dumaan kaya't muntik na ngang mahagip itong si Lynette na sobrang ikinagulat niya. Napasigaw nga itong si Lynette sa sobrang gulat at takot na baka ay masaktan siya. At sa hindi inaasahan, buti na lang ay merong taong nagsagip sa kanya. At dito nga ay hindi inaasahan ni Lynette na paglingon niya ay si Robert pala ang kanyang makikita. Dahil sa paglingon niya ay si RJ nga ang kanyang nakita at laking pagtataka niya kung bakit andon din si RJ. Dito nga ay sumagot agad si RJ na pinapunta nga daw siya ni Annalyn na kung saan ito nga ang plano ni Annalyn na wag ipaalam sa kanyang nanay Lynette at ang kanyang tatay RJ na magkasama sila dapat dahil paniguradong iiwas na naman ang kanyang nanay kaya't para makasigurado ay ito nga ang plano ni Annalyn para sure talaga ang kanilang family bonding na kahit mismo si Dr. Carlos ay wala ding kaalam-alam sa planong family bonding ni Annalyn na siyang ikinagulat at ikakagalit ni Dr. Carlos dahil nilihim nga daw ito ni Lynette sa kanya. Tsaka na nga lang na-realize ni Lynette at ni RJ na kagagawan nga daw ito ng lahat ni Annalyn pero pagbibigyan dahil halata naman na gusto talaga ni Annalyn magkasama silang tatlo. Kaya't kaibigan, sana all merong sasalo kapag na-fall. Huminto tuloy bigla ang mundo ni Lynette nang si RJ ang kanyang masilayan. Siyempre kinabahan siya at kabado nga dahil si RJ ang kanyang kasama ngayon. Kaso nga lang hindi rin naman masisisi ni Lynette at ni RJ ang kanilang anak dahil halata naman na gusto lang makabanding ang isa't isa. At habang nagpapaliwanag itong si RJ na pinapunta nga lang daw siya ni Annalyn, wala nga daw siyang kaalam-alam, may agad ngang sumulpot itong si Annalyn at tinawag ang kanyang mga magulang kasama si Regan. Siyempre, baka sa mukha ni Annalyn ang sobrang saya na finally ang kanyang pangarap ay natupad na. Aba, itong si Lynette ay hindi rin nagpahuli at sobrang excited nga nang makita niya muli ang kanyang anak. Nag-request nga agad itong si Annalyn na sana ay ang kanyang tatay RJ daw ang magmaneho at sasakay sila ng kanyang nanay. Siyempre, itong si RJ ay napapayag naman agad ni Annalyn dahil sigurado naman na ito ang ikakasaya ng kanyang anak at siyempre din naman siya. Dito na nga nagsimula ang kanilang family bonding na pinapangarap ni Annalyn kaya't baka sa kanilang tatlo na sobrang saya ang kanilang family bonding ngayong araw. At habang nag-ikot-ikot ay hindi nga mapigilan ang walang humpay na tawa nilang tatlo na sobrang saya nga at baka sa kanilang mukha ang sobrang saya at walang kapantay na kaligayahan. Hiling nga ni Annalyn na sana ay hindi na matatapos ang ganitong kaligayahan pero ay nagkungangako siya na sana ay meron pang next bonding na mangyayari habang hindi pa nangyayari ang kasal. Dahil sabi ni Annalyn na kapag nakasal na nga daw itong kanyang nanay Lynette ay paniguradong hindi na daw niya makakasama ang kanyang nanay at tatay ng sabay. Kaya't kailangan nga daw nila lubos-lubusin ang natitirang panahon para sa kanilang tatlo. Dito naman ay sobrang sang-ayon si RJ sa gusto ni Annalyn dahil yun din naman ang gusto ni RJ. At
At syempre, itong si RJ sobrang nagpapasalamat kay Lynette na hinayaan siya na maging parte sa buhay ng kanyang anak na si Annalyn. At inaamin naman ni RJ na marami nga daw siyang pagkukulang sa kanyang anak sa mahabang panahon. Kaya't habang hindi pa ang huli ang lahat, ay babawi nga daw siya para sa kanyang anak. Kaso nga lang, ang pinakamalaking tanong dahil sa banding nangyayari ngayong araw ay magkakaroon kaya itong si RJ ng second chance sa puso ni Lynette. Dahil mukhang halata naman na hanggang ngayon itong si RJ umiibig pa rin siya kay Lynette. Habang itong si Lynette ay hanggang ngayon ay in denial pa rin at ayaw aminin ang totoong nararamdaman na si RJ pa rin ang laman ng kanyang puso. Dahil itong si Lynette ay nag-worry at ayaw naman niyang makasakit kay Dr. Carlos. At sa nangyayari ngayong araw ay labis ngang pasasalamat ni RJ kaya't hindi mapigilan ng kanyang sarili na hawakan ng mga kamay ni Lynette para iparamdam kung gaano siya na nagpapasalamat at naging masaya ngayong araw na ito. Sinubukan pa nga ni RJ na halikan itong si Lynette kaso nga lang malaking tanong, hahayaan kaya ni Lynette na mangyari ito o susundin ba niya ang kanyang puso na halikan itong si Robert? Or baka muli na naman bigla niyang iisipin ang kapakanan ng kanyang fiancé na si Dr. Carlos dahil baka kung ano ang mararamdaman nito at paniguradong magagalit kapag nalaman na nakipaghalikan siya kay RJ. Kaso nga lang kahit anong pigil at tanggi ni Lynette ay bakas pa rin sa kanilang dalawa kung gaano nila kamahal ang isa't isa hanggang ngayon na mismo itong si Annalyn ay ramdam niya ang pagmamahala ng kanyang mga magulang na sobrang hindi napigilan ng kanyang sarili na mismo siya ay kinikilig pagmasdan ng dalawa. Dahil itong si Annalyn ay hinayaan nga muna niyang mag-usap at magbanding ang kanyang mga magulang dahil talaga namang masaya si Annalyn kapag nagkakasundo ang kanyang nanay at tatay. Kaya't mga kaibigan, ang nangyayari ngayong family bonding ay hindi lamang ito ang pinakaunang mangyari dahil sisiguraduhin ni Annalyn na meron pang ang susunod na family date nilang tatlo. Kaso nga lang paniguradong itong si Dr. Carlos ang magiging kontrabida sa kanilang family bonding dahil mukhang hindi na magagawa ito ni Lynette sa susunod na bonding. Kaso nga lang, hahayaan kaya ni Lynette na masunod ang kagustuhan ni Dr. Carlos kung alam naman niya na ito ang kaligayahan ng kanyang anak. At ang malaking tanong, darating kaya ang panahon na ma-realize ni Lynette na hindi nga talaga siya masaya kay Dr. Carlos lalo't lalo na meron nga siyang red flag na ginagawa na sobrang kontrolado siya ni Dr. Carlos. At hindi na nga naging normal ang pagkokontrol kay Lynette na napunta na nga sa mukhang hindi naging masaya itong si Lynette sa pinanggagawa niya. Kaya't mga kaibigan, sabay-sabay nating abangan ang susunod na mga pangyayari at huwag kalimutan mag-like at subscribe para always updated dito sa paborito nating abot kamay na pangarap. Maraming salamat po. God bless!